Buong buhay ko ay tampulan na ako ng katatawanan. Paglabas ko pa lamang sa mundo ay isa na akong anomalya. Noong ako ay sanggol pa lamang ay swerte ang turing sa akin ng aking mga kaanak at kapitbahay. Ang mga sinusuot kong ang damit ay pinag-aagawan pa, lalo na yung nalungaran ko o naihian at nadumihan. Pinaniniwalaang kapag daw isinama sa pirahan ng mga negosyante ang marumi kong damit ay lalakas ang kita. Kapag naman daw inilagay sa ilalim ng unan ng isang bata ay magiging matalino ito sa klase. May mga lumalapit din sa akin upang humipo sa aking mga paa at manalangin. May iba na nagdadala pa ng mga bote ng tubig upang makahingi ng aking pinagpaliguan. Pinapahid daw yun sa masasakit na parte ng katawan at pinaniniwalaang nakapagpapagaling. Kung sino man ang nagpakalat na ako ay mapaghimala ay walang nakakaalam. Sadyang mapamahiin lamang yata ang mga tao, lalo na sa mga kagaya naming walang formal na edukasyon kapag nakakakita ng irregularidad sa kapaligiran. Nang isilang kasi ako ay maiigsi ang aking mga paa. Wala akong tuhod. Hindi na ililiko ang mga hita ko. Sa kadahilanang yun lamang yon. Hita. Pagkatapos ay paa na kaagad ang kasunod. At ang aking mga paa, labis-labis ang mga daliri. Sa kanan ay 6, sa kaliwa naman ay 7. Kay raming nais na makakuha sa aking sobrang daliri dahil maging yun daw ay swerte. Ilang beses bang may nag-alok ng malalaking halaga sa aking mga magulang para ako ay ampunin. Lalo na yung mga negosyanteng nagmula pa sa Timog Silangang Asya. Ilang beses ding natukso sina inay at itay na ako ay ipagbili na nga. Ngunit salamat na lamang kay Lolo Elias na naninindigan na ako ay tao rin naman at hindi produkto na maipagpapalit sa salapi. Kay bait ni Lolo Elias. Kaya naman hindi na nga katakataka na isang araw ay hindi na siya nagising. Payapang nilisan ang mundong masyado ng masama para sa isang gaya niya. Anong inggit ang aking nadama kay Lolo? Gayunman ay may konti rin akong hinampo. Ika ko nga sana ay sinama na lang niya ako imbis na iniwan. Di sana'y masaya na rin akong nagpapahinga, malayo sa mapang-alipustang mga tao. Sapagkat sa pagdaan ng mga panahon ay nalimutan ng marami kung paano nila ako pinagkaguluhan noon. Kung paanong pag-agawan ang mga damit kong tinapon na ang mga tao ay naniniwalang meron akong mabuting kapalaran na dala. Subalit nang walang swerteng dumating ay tila ba ako pa ang nagkasala sa kanila. 15 taon na ako. Hindi ko natapos ang elementarya. Pinagkakatuwaan kasi ako ng mga pilyo kong kaeskwela. Kung noong sanggol ako ay swerte ang tawag sa akin, sa aking paglaki ay napalitan yon ng panlalait, pandak, bansot, putot, nuno at iba pa. Kapag nga ako'y naglalakad ay pinagtitinginan ako at pinagtatawanan. Nawala ang paghanga sa akin. Nagsawa ang mga tao dahil wala raw naman akong swerteng dala. Kapag ganoong sobra na ang pang-aapi at pangungutya ay isang lugar lamang ang aking pinupuntahan, ang baybayin. Doon lamang kasi may nakakaunawa sa akin, ang kataw na pinangalanan kong Perla. Pinangingilagan sa aming lugar si Perla dahil sa kaakibat daw nitong malas. Sa kanya sinisisi ang pagkakaroon ng mga bagyo at kawalan ng huli ng mga mangingisda. Sa buong buhay ko nga ay ilang ulit ko nang narinig na tinangka siyang patayin. Subalit ang mga nagtangka ang sinawing palad. Di umano ay kinain ni Perla ang mga yon. Ngunit hindi naman ako naniniwala. Bakit ako ay hindi sinasaktan ni Perla? Siguro ay nauunawaan niya ako. Alam ni Perla kung ano ang nararamdaman ko dahil maging siya ay ganoon din kung itrato ng mga tao.
Sa tuwina ay nauupo na lamang ako sa tabing dagat at magkukwento ng aking mga hinagpis. Pagkakuwan ay makikita ko na ang makaliskis na ulo ni Perla na lilitaw sa di kalayuan. Nakatingin lamang siya sa akin habang ako ay nagsasalita. Sa mga mata niya ay nakikita kong nauunawaan ako ng kataw. Kami ni Perla ay para bang dalawang kaluluwa na gusto lamang namang magkaroon ng mapayapang buhay. Ngunit dahil sa kalupitan ng mga tao ay heto kami at malungkot na magkaharap, nagsasalo sa paninimdim at hinagpis. Napaangat ang tingin ko nang marinig ang malamyos na himig na nagmumula sa aking kaibigang kataw. Umaawit si Perla. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nakangiti. Walang mga letra ang awitin ni Perla, ngunit humahaplos sa aking puso ang mga nota. Kay sarap pakinggan, para niya akong dinuduyan. Huli na nang namalayan ko na hanggang dibdib ko na pala ang tubig. Humahakbang pala ako papalapit kay Perla nang hindi ko alam. Paano nangyari yon? Dumagundong ang kaba sa aking dibdib at nagsimulang mataranta nang wala akong maramdamang tinatapakan. Dinadala na ako ng alon. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Nagsimula na akong lumubog at lumitaw. Nakakainom na ako ng tubig alat. Pinilit kong makasigaw, ngunit inubo lamang ako. Tinawag ko si Perla. Humingi ng saklolo. Nagkakampay ang mga kamay. Sa baybayin ay nakikita kong nakatanaw ang mga tao. May mga kalalakihang lumusong sa tubig patungo sa akin. Subalit sa kung anong dahilan ay nagsibalik ang mga yon sa pampang. Bakit? Hahayaan na lang ba nila akong mamatay? Labis na ba ang pagkasuklam nila sa akin? Ngunit hindi yun ang sagot. Ang sagot ay ang biglang pagsigid ng kirot sa aking kaliwang balikat. Pagkatapos ay ang biglang pagkamanhid noon. Nilalamon ng tubig na pumasok sa aking baga ang sigaw ko. Si Perla, nilalapa niya ako. Hinila ako ng kataw sa kalaliman at doon ay pinagkakalmot ang aking tiyan hanggang sa mabutas. Nagkulay dugo ang bumubulang tubig. Kitang-kita ko kung paanong ngasabin ng itinuring kong kaibigan ang maliit kong katawan. Samantala ay biglang sumigaw si Perla. Halos mabingi ako sa malakas nitong palahaw na nagsanhi ng pagyanig ng aking utak. Nahilo ako at parang nanigas. Nakakapag-isip pa ako. Nakakakita at nakakarinig. Ngunit hindi na ako makaramdam o makakilos. Sa madugong tubig ay nagpapapasag si Perla. May mga kalalakihan na sumasaksak sa kanya at tumataga. Inililigtas yata nila ako laban sa kataw. Sa bawat pasag ni Perla ay humahampas sa aking luray na katawan ang mahaba at malapad nitong buntot. May humila sa aking buhok at dinala ako sa ibabaw ng tubig. Iniahon ako at inilagak sa pampang. Halo-halo ang opinyon ng mga tao sa aking kalagayan. Wala na raw ang aking lamang loob. Himala na humihinga pa ako. Hindi na rin daw ako magtatagal. Kung bakit daw ba naman ako lumapit sa kataw, halimaw yon. Hindi lamang daw ako kaagad nalapa dahil nasa pampang ako. Kay tagal na raw akong minamatyagan ng kataw at nagtagumpay itong mabitag ako nang marahuyo ako sa awitin nito. Kaawa-awa naman daw ako. Nanubig ang aking mga mata. Tama, halimaw nga naman si Perla. Bakit ko nga ba naman naisipang nauunawaan niya ako? Ni hindi ito nakikinig sa sentimiento ko, kundi tsumetsyempo upang ako ay maatake. Subalit nawala sa akin ang atensyon ng mga tao
Ang sunod ko na lang na narinig ay ang pagbagsak ng kung ano sa aking tabi. Nagpalakpakan ang lahat. Sa wakas daw ay patay na ang kataw. Wala na ang malas sa karagatan at kanilang bayan. Anong ginagawa mo? Kukunin ko itong palikpik ng kataw. Patutuyuin ko. Swerte ito. Talaga ba? Naku, ako nga rin. Huwag mo ubusin. Swerte raw? Akala ko ba malas yung kataw? May dalang malas nga yan, pero yung palikpik at kaliskis, swerte yata. Yata? Sinong nagsabi? Basta, naku, bahala ka na nga. Pahingi rin ako, huy. Huy, ako rin. Hindi yan, huy. Gumalang ka naman sa patay. Tao pa rin yang si Pedrito. Swerte raw kasi yung sobra niyang daliri. Malay mo nga. Uuurin lang naman yan. Mabuti pang mapakinabangan. Pahingi nga rin ako. 3 naman yung sobra niyang daliri. Kahit siguro yung hindi sobra ay swerte. Kukuha rin ako. Nag-aagaw na ang diwa at kawalan sa akin. Lumalabo na ang aking paningin. Nagdidilim. Bago ako tuluyang lagutan ng hininga, nasabi ko na lang sa aking sarili, naging napakasama ng mundo sa akin.